Yo, what's up mga bossing? Magandang araw. Syempre, meron ulit tayong project dito sa ating shop. Meron tayong Toyota Light Ace natin, no? Okay mga bossing, ang issue ng ating Toyota Light Ace, wala ng lamig, wala ng freon, at maingay din ng compressor mga bossing. Kaya naman nag-advise na tayo ng ating setup na pwedeng ibigay sa ating Light Ace. Ano yon? Magpapalit na kami ng compressor at maglalagay na kami ng isang condenser na lang mga bossing. Okay? Isang condenser na lang tapos mag-Yokohama na kami sa likod. So, ang plano ng ating kliyente, dahil kapos ang budget, dun lang sa pinakang problema ang titirahin natin. Papalitan lang natin ng compressor, ipa-flashing yung system, i-relocate yung condenser, pero ang problema ng mga bossing, yung leak na kay condenser. Okay, so kung naka condenser ang leak, magpapalit. Kung magpapalit lang ng condenser, magkaroon na tayo ng isang setup na lang na condenser, no? Kaya yun ang ino-offer natin dito sa ating Light Ace na to mga bossing. At hahanapan natin siya ng maayos na condenser. At syempre yung pan ang talaga napaka-importante. Pag isa na lang ang condenser, yung pan ang kailangan mas maganda natin, no? Okay, ito yung setup niya. Ito yung original na ating evaporator na nakalagay dyan. Mahina talaga ang hangin, ang response ng hangin niya. Kahit na mapalamig mo na maganda yung evaporator, or kahit maglagay ka pa dyan ng laminated na evaporator, hindi siya ganun kalakas magkakaroon ng response ng hangin dyan. So tinanggalan namin yan kasi lalagyan na natin ng panibagong evaporator yan dyan, no? Mas gusto natin yung Yokohama dahil mas fit sa taas. Hindi yung kasi yung ating mga pang Starix medyo mas magkakaroon ng allowance doon, medyo napapangitan tayo ng itsura or hindi maganda, masagwa konti, no? Pero yung Yokohama parang nakadikit sa taas yan, kaya hindi siya ganun ka pangit tingnan. Okay, tapos yung lamig na syempre mas madaming tubo nun mga bossing. Evaporator sa harap, hindi na natin siya papalitan ng laminated muna dahil medyo syempre masakit yan. At compressor natin, ayan na, nagtap na tayo ng panibagong compressor dyan. Yun na yun, ikabit nila kahapon. Medyo late na rin to dumating mga bossing. Okay, yun ang setup na gagawin. At ito yung ating condenser na pinag-aaralan. Yan yung ganyang kalaki, pero hindi yan mga bossing ang ikakabit. So, sablay na yan. Ang chine-check namin yung mga pan kasi pag isang condenser na lang, dapat malaki ang pan. So, titira na ulit tayo ng pang ating Tucson yata ito mga bossing. Yun, pang Hyundai natin. O parang Santa Fe. So, kailangan natin ng malalaking pan or malakas na pan para dyan, no? Okay, so yun ang ginagawa natin dito sa ating shop. Isang Light Ace ulit. At tingnan natin mga bossing kung ano ulit ang makukuha nating response. Kasi naglagay na tayo ng isang condenser sa hindi lang isa, dalawa na. So yung iba kasi same ng position ang ginagawa natin. Hindi tayo nagpapalit ng condenser, nagre-relocate lang. Or kaya naman puro laminated lang, orig, tapos nando sa gilid. Pero ito, nakailan na tayo ng kabit na isa lang ang condenser. Good naman. Ewan ko lang yung iba kung hindi na nag-update sa atin. Pero yung mga ginagawa natin kasi hindi pa naka-Yokohama ang likuran. So ngayon, ito yung ating lalagyan. Tas with Yokohama, titingnan natin kung anong lamig makukuha natin mamaya. Okay? Mga bossing, ito yung ating condenser, no? Ito yung position ng leak sa kanya. Itong side na to na nag-oil, yung isang buong portion na yan, nandito ang singaw, no? So, hindi naman natin pwedeng mapaghanapan na tong ating condenser dahil anong year model na ba nung ating L300? Kung 95 model, mga bossing, original pa to. Okay, so orig pa yan, hindi pa napapalitan, huwag nyo na masyadong paghanapan kung talagang ganyan na yung magiging kondisyon niya, no? Kaya nga, kung magpapalit lang din, titira na tayo ng isang mas malaking condenser. Yung kapasidad ng dalawa, iisahin na lang natin, no? So, effective naman yung mga nagagawa natin, kaya tinutuloy natin. Kasi pag hindi effective, hindi natin ipagpapatuloy, no? Kasi, siyempre, sayang yung magiging gastos. Pero, ang nakikita ko na isang bubuhay din talaga doon sa isang condenser na yan, yung pan. Kailangan malakas din yung pan, no? Kasi pag hindi siya malakas, magkakaroon din siya ng high pressure. Ayan na yung condenser natin, yung isa. Ibababa pa ron sa ilalim. Pero wala na. Doon na tayo maglalagay doon sa pinakang ilalim niya. Tapos pinapatanggal na natin to mga boss. Pinapatanggal na natin sa ilalim yan. Mga boss, bago na yung ating motor na ikakabit, no? So hindi tayo kumuha ng second hand dahil syempre hindi natin alam yung second hand kung gaano pa katagal ang buhay, no? Kasi kagaya na to, hindi rin
assembly ang kinuha ko dahil sobrang mahal naman ng mga pang Hyundai Tucson. So mga alam nyo naman kung magkanong set ng assembly ng mga pang Hyundai, no? So ang kinuha ko na lang motor kasi may housing tayo ng ating pang Hyundai at saka pang Accent ata mga bossing, parehas lang, no? Okay, so bago na ilalagay ko para mas tumagal ang buhay niyan. Tanging lakas ng loob ako hanggang matuto. Hindi lumalaki ang ulo. Pagpapakumbaba, pakikipagkapwa, tao ang palaging itinatanim sa puso. Lumalaban ng patas at di nalalamang, nilinang hinasa ang aking kakayahan. Mga bossing, ito na yung ating ginamit na pipe, ano, flexible lang ginamit natin. Yan yung pinadaan natin dyan. Papunta yan dun para magkaroon tayo ng linya papunta rin sa ating Yokohama. Tapos mamaya na mga bossing natin puputulin yan. Susukatin muna natin kung hanggang saan para makrimp natin yan mamaya, no? Okay? So dyan na yan dumaan. Tinanggal natin yung siding natin. Parang bago RCS, dito ka na magpagawa, talaga na magaling kapag sinabing ting RCS. Madali na malapitan, talaga na pulido, lahat kayang gawin RCS. Talaga naman nasulit, di na muling iinit ang ulo, lalamig RCS. Swabing-swabe gumawa, hindi to pumapalya, malupit ang aming team RCS. Ito yung ating Yokohama mga bossing, no? Ginawa namin dito, binaligtad namin yung ating evaporator dahil doon nakaposition yung ating fittings. Ngayon, hindi pa pwedeng hindi baliktarin, kaya nilagay namin doon yung ating fittings para eksakto doon sa ating dugtungan mga bossing. Nandun kasi nakaposition mga boss yung ating fittings nito. Kaya binaliktad natin yung ating evaporator dahil dito nakaposition yun. Kung hindi natin babaliktarin, papangit kung magkakaroon pa tayo ng extension doon. Kaya pwede naman baliktarin yun. Okay, so yun na. Tapos ini-install na yung ating condenser. Ito na yung ating pan. Brand new, syempre yung motor. Brand new rin yung ating condenser. So isa na lang yan mga boss. Doon natin sa ilalim ito lalagay. Okay, dito na yan. Diyan natin ipoposition yan. Mga walang makuha't makitang pyesa, halika dito, i-convert natin yan. Kaya wag ka nang mangamba pa sa problema, aming susolusyonan. Mga boss, yan yung bracket natin doon sa ating Yokohama. Ayan, oh. So meron tayong dalawa sa gilid at saka isa sa likuran. Okay, so kakabit na lang yan. Tapos linyan lang yung pipe. Kaso medyo late na kami mga bossing. So baka hindi na namin matapos ito ngayon. At ma-testing natin bukas na lang. Sakto yan bukas para mainit ang panahon. Dito muna. Ingatan mo yung pasugatan yung plastic. Pangit mo. Mga bossing, nagliligtas na kami, ano. Kaso ang problema, bumababa yung ating gauge. At isang nakikita namin, ito yung pinakang medyo masakit para sa ating mga technician, no. Kahit na bago yung pyesa na sumasablay. Okay, itong ating bagong compressor, may nakita silang leak doon sa ating o-ring. Kasi bumababa yung ating gauge, hindi namin makita-kita sa ibang linya dahil naligtas naman yung ating evaporator, yung ating mga linya, condenser. Kahit bago kasi nililigtas natin yan. Ito na matindi, yung compressor may leak doon sa ating o-ring. Malakas ba? Kita ba dyan? Hindi, sir, pinakailalim eh. Ayan o. Paghawa ko sa mga ilan. Pag ito. Pinakailalim. Meron ako. Di bali, ang gawin nyo na lang, baba nyo na tapos okay na yan. Tapos sa labas natin testingin. Oo nga, malakas nga. Nakita ko rito. Ayun mga boss, so baka kahit bago yung compressor, kaya talagang dapat dino-double check bago ikabit. Kasi kung aasa tayo na dahil bago, medyo problema. Kagaya niyan, nakakabit na. Ibabaklasin na naman. Nakakabit na yung ating evaporator mga bossing.
Okay, tapos yung ating linya ng ating kuryente, yung linya niya na orig, yun ang gagamitin natin, no? Hinabaan lang natin siya para makakonect pa rin tayo dun sa siding niya. So nandun pa rin yung switch niya. Resistor niya doon natin din nilagay sa original na position din ng ating sa may blower motor ng Yokohama natin, no? So, bali orig yan mga boss, walang binago sa wiring nung setup, no? Nag-add lang tayo ng mga wire kasi kapos yung ating wire. Okay, so good naman. Matibay naman. Ayun na, tapos kakarga na lang tayo ng free yun mga bossing. Mga bossing, nilabas na natin yung ating light taste. Dito tayo magte-testing sa labas, napakainit. Diretso. Oh. Alas 12, alauna ata o alas 12. Ano bang oras dito? Wala akong orasan. Okay, ang reading niya ngayon mga bossing, 200 high side, 35 ang low side. Okay, sayin natin lamig mamaya. Kapaparada lang natin dito sa labas. Mga bossing, testing tayo ng lamig. Mga boss, sa gist dito, sa ganito katinding init ng panahon, masaya na ako kung makakakuha ako ng gist dito, no? Pero tingnan natin kung meron. Okay, walang gist mga bossing, pero malapit na mag-gist. Oh, mga nasa 11. Mga boss, sobrang init sobrang init ng panahon dito sa atin. Nakatutok dashboard natin, sobrang init sa labas. May tent ba siya? Gitna pala, walang tent mga bossing. May dugtungan siya rito, hindi ko alam kung may tent din yung pinakang pero may pagitan yung tent niya, no? Kaya yung init ramdam mo rito, no? Nakakatulong yung ceramic tent sa mga aircon natin, no? Kung sakaling magpapa tent kayo or gusto nyo pang medyo mas gumanda ang lamig mga bossing sa tanghali, isa sa nakakatulong yung tent sa atin, no? Kasi nasubukan natin yan doon sa ating Light Ace at saka doon sa ating L300 sa Travis. So mas malamig yung aircon mga bossing kung hindi makakapenetrate yung ating init ng araw doon sa ating dashboard ng eksaktong tutok doon sa ating dashboard, no? Kaya kung gusto nyo pa magpalamig ng aircon, isa si tent na pwede nyo maidagdag para mas maging malamig yung ating aircon mga bossing, no? Okay, so ito, obserbahan ko pa, bibilad lang natin to rito hanggang sa dumating yung may-ari at ma-tasting nila na nakabilad tong ating Light Ace na to, no? Pero yun na nakuha mga bossing, mga nasa 11, pero bumababa naman doon sa 11. No, nakatirik yan sa araw. Ang kalaban lang natin mga bossing dito sa ating evaporator sa likuran, yan, oh. Makikita mo yan dyan. Tapos syempre yung labasan ng ating pipe, ganyan lang ang ginawa natin. Kung gusto nung may-ari na malagyan ng cover yan mga bossing, bahala na sila, no? Kung papalagyan nila yan. Pero hanggang dyan lang yung ating nagagawa mga boss. Ayan na yun. Okay, so antayin ko lang yung ating kliyente. Tapos tingnan natin kung ano masasabi nila rito sa ating ginawa. At kung sulit ba yung gastos o hindi, no? Pero ito na yung nakikita natin sa Light Ace na mga ginagawa natin. Kung meron pa, may mga ganda, meron pa rin naman. Compressor, pwede nating i-convert pa ng ibang compressor. Pero sobrang laking trabaho na rin ng gagawin natin doon. Kaya kung ano yung pinaka mas mabilis lang din, yun ang ginagawa natin dito sa ating Light Ace. Okay mga bossing, ngayon lang at papa-update tayo sa ating kliyente kung sakali. At i-upload naman natin to. Kung mapapanood niya yan, siya na magko-comment sa atin kung ano bang resulta, ano? Kung ano bang resulta nung ginawa natin dito. Pero palagay ko naman magagamit nila to na maayos. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.